Maraming players ang pinakawalan Hinebra na mas nagpapakitang gilas pa ngayon at yung iba nagbigay sakit sa ulo sa kanila. Meron tayong 4 na players na kapag ginamit lang nila ng lubos ay dominant pala, makakapagbigay ng malaking ambag sa team. Balikan natin konti yung laban ng Northport at Hinebra. Doon mo rin masasabi na baka kailangan na rin ni JB magpahinga. At yun nga ang biglang naisip ng Hinebra management. Pero again, depende pa rin yan kay Justin Brownlee kung itutuloy ba or tatapusin niya ang Commissioner's Cup na to. Tara, talon tayo sa video. Kapag sinabing sinayang ng Hinebra, alam kong si Arvin Tolentino agad ang nasa isip nyo, kaya siyang number 1 natin. Si Arvin ay napasama sa trade package na binigay nila sa Northport kapalit si Jamie Malonzo. Tingnan mo si Malonzo ngayon, injured, hindi pa nagagamit. Habang si Arvin, ilang conferences nang nagdaan at malalaking numbers ang naiaambag niya sa NP. Alam nyo ba, na unang salta pa lang niya sa NP, pumalo na agad sa 19 points ang nakuha niya para tulungan ang batang Pierre na manalo. At ang nakagulat, siya lang ang local player ngayon na nagkaka-average ng 20 plus points per game. Bit-bit niya ang 21.2 points per game ngayon at kapag nakapasok sa playoffs, maaari niyang makuha ang Best Player of the Conference or PBA MVP award. At nito lang linggo, napabilang ulit siya sa Gilas roster para sa SEA Games under LA Tenorio. May ilang reports na nagsasabi na baka pababalikin na raw ni Bosto kasi ang galing pala. So nagsisi na. Ayon kay Coach Tim, magandang bagay yung na-trade sila kasi kung hindi sila na-trade, hindi lumabas ang totoong kakayahan nila. Which is para sa akin tama naman. Kitang-kita ko kay Arvin na komportable talaga siya sa kanyang galawan ngayon at solid ang composure niya sa shooting. Pangalawa, si Stanley Pringle. Kahit sabihin natin na aging na, pero kapag binigyan mo ng sariling gameplays, hindi ka talaga niya ipapahiya. Sa katunayan, si Stanley Pringle ang isa sa mga players sa Hinebra na kinuha nila na agad nakapag-adjust dahil mataas ang IQ ni Stan. At mabilis din siyang nakapag-adapt sa chemistry na dala ni Justin Brownlee. No doubt, isa din siya sa mga nagsi-step up tuwing clutch time, especially kapag off night si JB. Last year, buwan ng Hulyo, na-trade siya patungong Terra Firma. Kahit aging, nagka-coverage ng 17 points per game. Ganyan siya kaangas. Ay naman kay Coach Tim, kailangan daw mangyari ang trade upang maging pantay ang distribution ng mga players at malaki daw ang may tutulong ni Stan sa bago niyang team na gaya ng ginagawa niya dati sa Global Port. Pero at least, si Stephen Holt na kapalit niya, naging offensive power naman nila at naging main source nito. Pangatlo, si Stan. No offense naman kay Troy, pero mas malaki ang naitutulong ni Stan sa ilalim. Kahit hindi shooter si Stan, pero ang depensa niya isa sa mga dahilan kaya nakakuha sila ng title. Hindi yan magiging finals MVP para lang sa wala. Kumpara kay Troy, si Stan consistent kahit matagal siya nakapag-adjust nung una. Si Stan nakakuha ng 15 to 18 points per game at madalas ding uma-assist. Kahit dun sa Terra Firma, big numbers pa rin ang ambag niya. Pero ang sabi, nag-iba na raw kasing system ni Coach Tim kaya napag-iwanan bigla ang kanilang former big man. Pang-apat at panghuli, si Sydney Onwubere. Kudos nga pala sa Northport dahil ginamit nila ng tama si Onwubere. Actually, galing sa kanila yan tapos binalik naman ulit lately. Tamang desisyon ang pagkuha ng NP sa kanya. Pinakawalan nga nila si Stan, si Onwubere pa. Defense at proper screens ang nagagawa niya at magaling din to pumukol beyond the arc. Malapad ang katawan, matibay, hindi injury prone. Isa lang masasabi ko sa NP ngayon, balansing-balanse. Ang kanilang pagkakahugot, nagagamit sila lahat at good players plus good height ang meron sila. Kahit si Coach Tim napapalaban. The way sila maglaro, parang pwede na sa national team. Tingnan na lang natin kung makakaabot sa playoffs kasi kapag hindi, parang intro boys pa rin. Pero at least nag-iba na ang datingan nila kasi contender team na. Parang Ross din at Converge. Tungkol nga pala kay Justin Brownlee, napag-isip-isip ng management na kung okay lang kay JB, pagpahingahin muna siya kasi napapadalas talaga yung off night niya. Pero ayon kay Coach Tim, nakadepende lang daw sila kay JB kasi kung kaya pa niya, ay hindi naman daw ito papalitan. Pero hindi naman may tago ng Hinebra na pumapasok na talaga si JB sa tinatawag nilang father mode. Tapos may gilas pa yan, di ba? Kung ikaw isang Hinebra fan, payag ka ba na pagpahingahin na lang ng Hinebra si JB?